Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel ang Kanta Kwento. Karamihan pa rin sa mga tao hanggang ngayon ang nagtatanong mga kakwento. Nasaan na ba si Jerome Everdome? Bakit napakatagal na niyang hindi nakikita sa Eat Bulaga? Para sa mga viewers na nakasubaybay sa kanya, noong mas madalas pa siyang lumabas sa programa, hindi maiiwasan magtaka kung bakit tila bigla na lang siyang nawala sa eksena. Pero bago tayo mag-start, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Comment nyo rin kung taga saan kayo para malaman natin kung hanggang saan nakakaabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. Noong aktibo pa siya sa programa, isa si Jerome sa mga personalidad na unti-unti nakilala ng audience. Hindi man siya kabilang sa mga pangunahing host, may sarili siyang charm at personality na naging pamilyar sa mga manonood. Dahil dito, nang mabawasan ang kanyang appearances, hanggang sa tuluyan na siyang hindi makita sa programa, maraming fans ang naghahanap ng paliwanag. Pero mga kakwento, ang totoo wala namang naging malaking kontrobersya o opisyal na pahayag na nagsasabing tuluyan na siyang humiwalay sa programa dahil sa anumang problema. Dahil dito, mas lumakas ang mga haka-haka ng viewers tungkol sa kanyang sitwasyon. May ilan na nagsasabing maaaring nag-focus siya sa ibang personal na priorities. Habang ang iba naman, naniniwalang maaaring nagkaroon lamang ng pagbabago sa direksyon ng programa at sa mga personalities na mas nabibigyan ng exposure sa mundo ng television. Normal naman mga kakwento na may mga personalidad na unti-unting nawawala sa regular na line up habang nagbabago ang format, segments at pangangailangan ng isang programa. Hindi ito palaging nangangahulugan na may hindi magandang nangyari. Minsan bahagi lang ito ng natural na pagbabago sa entertainment industry. Habang tumatagal ang kanyang pagkawala, mas lalo namang napansin ng mga viewers ang kawalan niya. May mga pagkakataon na kapag pinag-uusapan ang mga dating personalities ng Eat Bulaga, isa si Jerome sa mga pangalang madalas na alala ng audience. Ibig sabihin kahit matagal na siyang hindi napapanood, may mga tao pa rin nakakaalala sa kanyang naging kontribusyon sa programa. Isa sa mga dahilan kung bakit patuloy pa rin siyang pinag-uusapan ay dahil hindi naman talaga nagkaroon ng malinaw na closure sa kanyang pagiging bahagi ng show. Dahil walang opisyal na farewell o anunsyo, marami pa rin ang umaasang baka isang araw ay makita siyang muli sa studio. Pero ang tanong ng marami ngayon ay kung posible pa nga ba siyang makabalik. Hello guys, kamusta kayo? This is Jerome Everdome, aka the Elvis Presley of the Clones. And pinopromote ko lang naman yung concert na gaganapin this June 20, 2026, which we titled King of the Day. Kasi this is a Father's Day special na gaganapin concert. Kasama ko dito si Kuya Stephen JC, aka the Freddie Mercury Clone, and none other than my dad. Pero Jam, makakilala nyo yun sa TikTok. So gaganapin nga ito sa Paddy's Point at San Pedro, Laguna, starting at 4 p.m. and will end around 7 p.m. So guys, kita-kits tayo doon. May ticket pa tayong for sales. Pwede nyo kausapin si Miss Cristina, si Miss Meiji Okada, and si Miss Del Ignacio. Kita-kits guys, bilhin na kayo ng ticket nyo para magkita-kita tayo. Pwede rin tayo mag-selfie doon. Bye-bye! And I hope you enjoy your day. Sa totoo lang mga kakwento, sa entertainment industry maraming beses nangyari ang pagbabalik ng mga dating personalities matapos ang matagal na pagkawala. May mga artistang ilang taon nang hindi nakikita pero bigla na lang muling lumalabas sa programa kung saan sila unang nakilala. Sa kaso ni Jerome, wala pang anumang opisyal na kumpirmasyon tungkol sa pagbabalik niya sa Eat Bulaga. Gayunpaman, hindi rin naman ito tuluyang isinasara. Hanggat walang malinaw na pahayag na nagsasabing imposible na itong mangyari, mananatiling bukas ang posibilidad ng isang comeback. Ngayon mga kakwento, kahit wala na siya sa mainstream o sa Eat Bulaga, hindi ibig sabihin na tumigil siya sa pagkanta. Sa katunayan, panay pa rin ang kabilaang gigs at concerts niya. Bukas June 20 nasa Paddy's Point, San Pedro, Laguna siya kasama ang kapwa niya clone na si Stephen JC.
aka Freddie Mercury ng Pilipinas. Tapos nung nakaraang anniversary concert niya sa Muntinlupa, ramdam na ramdam pa rin yung suporta ng tao sa kanya. At ito pa mga kakwento ang hindi alam ng iba. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi na siya regular sa Eat Bulaga ay dahil hindi pumirma si Jerome ng kontrata sa kanila. Siguro meron doon na nakasaad na mga kondisyon na di niya nagustuhan kaya kalayaan niya napiliin na hindi pumirma dito. Gusto niya ng independent career. At dahil doon mga kakwento, malaya si Jerome ngayon sa pag-gig o concert maging sa iba't ibang bansa. Sa latest na sitwasyon, nananatiling tahimik ang usapin tungkol sa kanyang television return. Ngunit sa tuwing may mga fans na nagtatanong tungkol sa kanya online, makikita na mayroon pa ring interes at suporta mula sa audience. At minsan iyon mismo ang nagiging dahilan kung bakit muling nabibigyan ng pagkakataon ang isang personality habang patuloy na nagbabago ang Eat Bulaga at patuloy na nagpapakilala ng mga bagong mukha sa programa. Hindi rin nawawala ang mga alaala ng mga dating personalidad na minsang naging bahagi ng show. At kabilang sa mga pangalang iyon si Jerome Everdume na hanggang ngayon ay patuloy pa ring hinahanap at naaalala ng mga manonood na minsang sumubaybay sa kanyang journey sa noontime television. Mga kakwento, tanong ko lang sa inyo, gusto niyo pa ba makita si Jerome sa Eat Bulaga? O mas okay sa inyo na malaya siya at mas madalas mag-concert at mag-gig? Comment niyo sa baba para malaman ng mundo kung ano gusto ng mga tunay na sumusuporta. At muli kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Comment niyo rin kung taga saan kayo para malaman natin kung hanggang saan nakakaabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to a heart that's true. I don't wanna know what I love, baby, it's just you and me, don't be cruel. At saan na makakakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang Kanta Kwento na nagsasabing mabuhay ang talentong Pilipino. Kanta kwento, sabay-sabay tayong makinig, mga awit ng puso, damhin ang kanila.